Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Sa mapagpalang araw, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, naririto naman po tayo sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan meron po tayong isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Ayan, sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines, at gayon din po, live po tayong napapanood sa Municipal Information FB page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating Balitang Bayan. Gayon pa rin po ang Brooks Point National High School o BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-18 araw ng Enero, taong 2025. Ako po si Kael O. Nilasang. At ako naman po si Micaela Joel S. Astillero mula sa Brooks Point National High School. At kami po ang maghahatid ng makabulang balita, bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng MIO interns ng Brooks Point National High School o ang BPNHS News Team. Sa pagbubukas ng taong 2025, unang executive meeting ng LGU Brooks Point isinagawa. Mayor Benedito pinuri ang matagumpay ng Municipal Meet 2025 sa bayan ng Brooks Point. MDRMO agad na inaksyonan ng pagbaha sa Brooks Point dahil sa shorelines at walang tigil na pagulan. Sunod-sunod na turnover ceremonies ng mga proyekto ng pamahalaang lokal para sa mga barangay ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Commission on Audit nagsagawa ng entrance conference sa bayan ng Brooks Point. Mga opisyal ng barangay sa bayan ng Brooks Point binigyang parangal ng DILG sa Barangayani 2024. Mayor Benedito nakipagpulong sa mga tulong tagapamahala ng Municipal Engineering, Tourism at Sports Office para sa malakiang event sa darating na Marso. Sangguniang kabataan ng Barangay Poblacion District 1 na mahagi ng school supplies para sa senior high school at college students. School Papers Advisors of Vito Pichanco Memorial National High School, nakapanayam si Mayor Benedito patungkol sa mahalagang issue sa bayan ng Brooks Point. At malawakang distribution ng Jetmatic hand water pump and pipes nagpapatuloy. Mayor Benedito unang binahagian ng 150 kabahayan sa barangay ng Brooks Point ngayong taon 2025. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, sa pagbubukas ng taong 2025, unang executive meeting ng LGU Brooks Point isinagawa. Para sa detalye, narito ang si BPNHS News Reporter, Jeniel B. Diaz. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang first LGU executive meeting para sa taong 2025 na ginanap sa Conference Room New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, January 7, 2025. Nilaluhani ng Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Executive Secretary Dan Paas, MAO Sanya Saya, MCO Emma Tabangay, MBO Gemaluz Soriano, MGSO Rebecca Gadayan, Municipal Engineer Raul Quijano, MPDO ENP Joey Piramide, HRMO Luz Galicia, MDRRMO Engineer Mod Ryan Miranda, at marami pang iba ang nasabing executive meeting. Isinangguni ng bawat tanggapan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga reminders, concern at update para tiyakin ang maayos
na koordinasyon sa bawat opisina. Hinikayat ni Mayor Benedito na magpatuloy sa pagsuporta sa mga layunin ng pamahalaang lokal upang maging epektibo at maayos ang paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Layunin ng pagpupulong na maisaayos ang mga sistematikong pamamaraan upang mas higit na mapaunlad ang bawat opisina para sa taong 2025 at upang makapaghatid ng mas maayos na serbisyo para sa mamamayan ng Brooks Point. Janelle Diaz, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Janil. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito pinuri ang matagumpay na Municipal Meet 2025 sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni BPNHS News Reporter Jasper A. Medina. Balitang Bayan. Bagamat walang patid ang pagbuhos ng ulan, hudyat ng La Nina, hindi nito nahadlangan ang programang napagsisimula ng Municipal Meet na ginanap sa Sport Complex, bayan ng Brooks Point, ngayong January 9, 2025. Nakiisa rin sila Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Atty. Mary Jane D. Feliciano, mga sangguniang bayan members na sina SB Nathan Lacanilao, SB Ezekiel Rodriguez, SB Bong Perares, SB Richard Balyan, Liga President Georgeline Joy Quechon, mga guro ng bayan ng Brooks Point, ilang kawani ng pamahalaang lokal, mga estudyante at mga magulang. Pamensaheng iniwan ni Mayor Benedito ay sinabi niya ang LGU sa kanyang pamamahala ay buo umano ang suporta sa mga programang pangpalakasan, kung kaya't dapat ani niya na lalo pang pag-igihin ang larangang kinabibilangan ng bawat isa dahil sila ang magre-representa sa bayan para sa palarong panglalawigan na gaganapin sa Nara, Palawan sa susunod na buwan. Hinamon naman ni Vice Mayor Atty. Mary Jane D. Feliciano ang bawat manglalaro na pagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa palakasan. Manalo man o matalo sa pagkakataong ito, dahil dito hindi umano dito nagtatapos ang minimithing tagumpay. Nag-iwan rin ng mensahe si Liga President Quechon kung saan sinabi niya na masaya umano siya sa pagkakaisa ng bawat isa para sa larangan ng palakasan. Lubos ring ani niya ang suporta ng mga barangay sa mga ganitong aktibidad. Sa pagtatapos ng Municipal Meet, itinanghal na overall champion sa Elementary Division ang Zone 1 na nagkamit ng 45 gold medals. Samantala, first runner-up naman ang Zone 2 na nakakuha ng 30 gold medals. Second runner-up naman ang Zone 4 na mayroong 25 gold medals. Third runner-up naman ang Zone 5 na nagkamit ng 12 gold medals. At itinanghal na fourth runner-up ang Zone 3 na nakakuha ng 11 gold medals. Para naman sa Secondary Division, itinanghal na overall champion ang Brooks Point National High School na nagkamit ng 55 gold medals. First runner-up naman ang Gobernador A. Alfredo Abeg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School na nagkamit ng 23 gold medals. Second runner-up naman ang Maasi National High School na nakasungkit ng 20 gold medals. Third runner-up naman ang Vito Pichanco Memorial National High School na nakakuha ng 16 gold medals. Samantala, nagtay sa fourth runner-up ang Wenceslao Villapa National High School at Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated na parehas na nagkamit ng 9 gold medals. Sa mensahe ni PSDS South Brooks Point, Dr. Paterno Marquez Jr. at PSDS North Brooks Point, Celia Siose, kanilang ipinahal ang kanilang pasasalamat at pagbati kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa lahat ng bumubuo ng LGU Brooks, mga school heads at atleta sa kanilang suporta upang maging matagumpay ang Municipal Meet 2025. Jasper Medina, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Sir Jasper. MDRMO agad na inaksyonan ang pagbaha sa Brooks Point dahil sa shoreline at walang tigil na pag-ulan. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Marshall Isirag. Balitang Bayan. Agad na tumugon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa pamumuno ni OIC Engineer Mod Ryan Miranda sa pagbaha sa bayan ng Brooks Point bunsod sa walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line araw ng Lunes, ika-13 ng Enero 2025. Kaakibat nito, agarang sinuspindi ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang klase ng K-12 ng pampubliko at pribadong paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at publiko. Patuloy namang minomonitor ng MDRRMO ang mga apektadong lugar kabilang ang Barangay Ipilan, Mambalot at Kalasagin kung saan naitala ang mga pagbaha sa kapatagan at kalsada. Aktibo ring inilungsad ang Emergency Operation Center o
EOC sa Blue Alert status upang matiyak ang kahandaan ng mga tauhan para sa agarang aksyon at masusing pag-update sa sitwasyon. Samantala, personal na binisita at binigyan ng food packs ni Mayor Benedito kasama sa dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito ang mga apektadong pamilya na pansamantalang nananatili sa evacuation center. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng MDRRMO ang kalagayan ng mga residente at barangay na apektado ng sakuna. Patuloy rin ang paalala sa publiko na mag-ingat at agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa anumang pangailangan o suliranin. Marshall Serag, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Marshall. Samantala, sunod-sunod na turnover ceremony ng mga proyekto ng pamahalang lokal para sa mga barangay ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Darwin B. Maghanoy. Balitang Bayan. Masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na turnover ceremony ng multi-purpose building project sa ilang barangay sa bayan ng Brooks Point, araw na Martes, ika-14 ng Enero 2025. Kasama na dumalo sina Liga President Georgia Linjoy Quiachon, Municipal Engineer Raul Quijano, dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, mga opisyalis ng barangay at ilan pang panauhin. Masayang tinanggap ni Barangay Captain Arlito Paalan ang bagong multi-purpose building na covered court type mula sa pamunuan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na itinurn over sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa. Ang proyekto ay bahagi ng 20% development fund ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na nakasentro sa pagpapagawa ng mga infrastructure project na magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mamamayan. Bukod pa rito, matagumpay ring na i-turnovers ang isa pang multi-purpose building sa Barangay Uring-Uring na masaya namang tinanggap ni Kapitan Abdul Amtabal at ng mga opisyalis sa nasabing barangay. Sa mensahe ni Mayor Benedito ay pinagpapasalamat niya ang mabilis na konstruksyon ng proyekto dahil umano sa pagtutulungan ng bawat isa sa pagtutok ng tanggapan ng engineering sa panguna ni Municipal Engineer Raul Quijano. Darwin Maghanoy, Brooks Point National High School, nagulat para sa Balitang Bayan. Salamat Sir Darwin. Susunod, Commission on Audit nagsagawa ng entrance conference sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Lay Samantha Belana. Balitang Bayan. Nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kamaninang Commission of Audit o COA sa pangunguna ni Auditor Marjorie Ann Pasamonte, Auditor Emma Catrina Gagot at Auditor Ainsley Jarflure na ginanap sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Biyernes, December 27, 2024. Dinaluhan rin ito ni na MAO Senya Saya, MDO Gimalu Soriano, GSO Rebecca Gadayan, MTO Emma Tabangay, MDRMO Engineer Mod Ryan Miranda, MPDO NP Joy Piramide, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., God Sylvia Rivera at iba pa. Sinalakay ang mga sumusunod: internal control, test compliance, cash and cash equivalence, cash examination, statement of account, inventory report, recording reconciliation, at marami pang iba. Sa taong 2024, ito ay upang tiyakin na nasa ayos ang ginagawang operation at accounts sa lokal ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, sinisikap ng lahat ng opisina na maging maayos ang bawat operasyon para walang maging malaking aberya sa mga sumusunod pang mga tao. Dagdag pa nito na pabubutihin pa nila ang kanilang mga trabaho para mas maunlad ng bayan. Lay Samantha Enrique Villena, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Samantha. Samantala, mga opisyal ng barangay sa bayan ng Brooks Point binigyan pangarangal ng DILG sa Barangayani 2024. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporters Bernardito Yap Jr. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Brooks Point MLGO Coraline C. Atienza ang isinagawang Barangayani 2024, isang programang nagbibigay karangalan para sa mga barangay officials ng 18 barangay sa bayan ng Brooks Point. Kasama ang mga kalihim at taga-ingat yaman ng barangay na isinagawa noong araw ng Linggo, ika-29 ng Disyembre taong 2024, ganap na alas 12 ng hapon na ginanap sa Brooks Point Convention Center. Ang nasabing programa ay dinaluhan nila Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Sara Jean Crespo Abon, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Hayati Tugasan, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgia Linjoy Quiachon at ng iba pang mga panauhin. Samantala, tumanggap ng iba't ibang parangal mula sa Department of Interior and Local Government o DILG ang mga naturang opisyales at mga empleyado ng barangay sa kanilang pagiging huwaran sa paglilingkod sa mga mamamayan.
Nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat sina Mayor Benedito, Vice Mayor Atty. Feliciano at LMB President Kiatchon sa kasipagan na pagpupursige ng mga pinuno sa barangay. Anila, barangay is the smallest yet greatest. Kung kaya't matagumpay na isagawa ang maraming proyekto at mga magagandang resulta ng mga programa sa mga nasasakupang komunidad sa buong taon ng 2024. Dagdag na mensahe pa nila na patuloy na magkaisa para magampanan ang marami pang responsibilidad para sa mas ikakaunlad pa ng mga barangay. Layunin ng taunang programang ito na mabigyang parangal at pagpapalaga ang mga pagsisikap ng mga pinuno at manggagawa ng barangay na may taos-pusong paglilingkod para sa kapakanan ng nakakarami tungo sa maunlad na pamayanan. Bernardino Yap Jr., Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, BJ. Mayor Benedito nakipagpulong sa mga unang tagapamahala ng Municipal Engineering, Tourism at Sports Office para sa malalaking events sa darating na Marso. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Azumi R. Kabug. Balitang Bayan. Sa pagbubukas ng bagong taon, paparating na naman ang taunang mga malalaking mga event sa bayan ng Brooks Point. Kaya naman, nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Municipal Tourism Officer Arlene Piramide, at Municipal Sports Coordinator Benedict Morania noong hapon ng ika-9 ng Enero 2025 sa conference room ng New Municipal Hall Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Naging sentro ng usapan ang darating na naglalakihang event sa buwan ng Marso 2025. Kanilang pinagdesisyonan kung kailan ang official dates ng Open Basketball League at ng selebrasyon ng Pistahan ng Kanyugan ngayong taon. Masusi namang pinag-aralan kung saan gaganapin ang mga ito dahil kasalukuyang pang-inaayos ang Octagon Plaza at ang event center ng bayan. Nais ng mga committee na ito na maibigay ang the best para sa mga kababayan dito. Azumi Rubio, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Azumi. Susunod, Sangguniang Kabataan ng Barangay Poblacion District 1 na mahagi ng school supplies para sa senior high school at college students. Ulat hatid ni BPNHS News Reporter Ian Gabriel R. Facundo para sa detalye. Balitang Bayan. Umabot sa 200 estudyante ng senior high school at kolehiyo ng residente ng barangay ang nakatanggap ng school supplies kit na inihanda ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Poblacion District 1 sa kanilang school supply distribution araw ng Sabado, ika-11 ng Enero 2025 sa Barangay Poblacion District 1 Covered Court, Brooks Point, Palawan. Masayang nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Sangguniang Bayan members na sina Konsyal Nathan Sam Lacanilaw, Konsyal Richard Balian, Konsyal Ezekiel Rodriguez, Liga ng Barangay President at Kapitan ng Barangay Poblacion District 1, Georgeline Joy O. Quiachon, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sabing distribution of school supplies. Ayon sa pambungad na pananalitan ni Brooks Point SK Federation President at SK Chairman Jason Reyes Sispeñe, layunin ng kanilang opisina na mabigyang pansin ang edukasyon ng kanilang sektor, kung kaya't sinikap ng kanilang SK officials na matuloy ang paghahatid ng kasiyahan sa kanilang mga kabataan sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan katulad nito. Gayon din, suportado at pinasasalamatan rin ni LNB at Kapitan Quiachon ang inisyatibong ito ng kanyang SK officials sapagkat ang mga ito ay makakabawas umano sa gastusin ng mga magulang at estudyante sa pagbili ng kanilang gamit pang-eskwelahan. Sa mensahe ni Mayor Benedito, kanyang pinuri ang Sangguniang Kabataan officials ng Barangay Poblacion District 1 sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kabataan ng kanilang barangay. Aniya, magandang halimbawa ang pagbibigay ng mga school supplies lalo na tumataas ang bili ng mga ito sa merkado. Ian Gabriel Rosadeño Facundo, na Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ian. Samantala, school paper advisors ng Vito Pechanco Memorial National High School nakapanayam si Mayor Benedito patungkol sa mahahalagang issue sa bayan ng Brooks Point. Ito ay balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Janil B. Diaz. Balitang Bayan. Personal na tumungo ang mga representative ng Vito Pechanco Memorial National High School, Riverside School Paper Advisor na sina Racil Sarawi at Sheramaine Ong sa tanggapan ng Punong Bayan, Cesario R. Benedito Jr. noong hapon ng Lunes, January 13, 2025 sa New Municipal Hall Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisitang ito upang kapanayamin
si Mayor Benedito patungkol sa mga mahalagang usapin sa loob ng bayan ng Brooks Point. Ani ng mga school paper advisor na si Mayor Benedito, bilang punong bayan, siya ang nakakaalam ng mga usaping ito. Taus-puso naman itong pinaunlakan ni Mayor Benedito ang panayam na ito. Janelle Diaz, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Janil. Para sa isa pang balitang pangbayan, malawakang distribution ng Jetmatic hand water pumps and pipes nagpapatuloy. Mayor Benedito unang binahigaan ang 150 kabahayan sa barangay ng Brooks Point ngayong taon 2025. Para alamin natin ang detalye kay BPNHS News Reporter Jasper A. Medina. Balitang Bayan. Sa gitna ng matinding pagbuhos ng ulan, hindi napigilan ang pamamahagi ng Jetmatic hand water pump and pipe ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Tuwang ang General Service Office noong umaga ng Lunes, January 12, 2025 sa Municipal Sport Complex, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Personal na ibinahagi ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Nathan Lacanilaw, Konsehal Kil Rodriguez, higan ng mga barangay president Honorable Jaja Quechon, at dating Executive Secretary Stalwart Benedito sa 150 beneficiaries ng mga household mula sa 18 barangay sa Brooks Point. Ang pamamahaging ito ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng maayos at malinis na pagkukuhanan ng tubig ang mga mamamayan sa lahat ng barangay sa bayan. Sa mensaheng iniwan ng punong bayan, pinaalala niya na pahalagahan ang mga biyayang ito upang tumagal. Dagdag pa niya na bukas ang pamahalaang lokal para tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan sa kanyang nasasakupan. Jasper Medina, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jasper. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Micaela Joan S. Astillero. At ako naman po si Kael O. Nilasa. Kami po muli ang Brooks Point National High School o BPNHS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa mga gigiting na estudyante mula sa Brooks Point National High School o BPNHS News Team. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point. Ayan, minsan pa, naririto naman po tayo sa another episode ng ating Talakayang Bayan. Ayan, minsan pa, nandito naman po tayo sa ating programa kung saan magkakaroon po tayo ng isang makabuluhan at informative na talakayan kasama ang ating Municipal Civil Registrar. Walang iba po, samahan po nyo akong i-welcome, kung walang iba po kundi si Ma'am Salve Corazon Villaruel. Isang magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang umaga po. Ayan, Ma'am, so hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Pero bago po yun, kami po ay nagpapasalamat, Ma'am, na pinaunlakan nyo kami dahil alam ko napaka-busy nyo po. Nakita ko po doon sa page nyo, Ma'am, na talagang busy po kayo magbarangay-barangay. Ayan. So, sa unang katanungan, Ma'am. So, sa pagpasok po ng taong 2025, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po ang pangunahing mandato at mga programa ng Municipal Civil Registrar's Office? Okay, ayon po sa batas, ang amin pong tanggapan ay naatasang tumanggap at magrehistro ng mga pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. Ano-ano po ba itong mga pangyayaring ito? Unang-una, yung kapanganakan po or live birth, kamatayan or death, kasal or marriage, at kamatayan po ng isang sanggol or fetal death. Yun po yung ating mga pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. So, sa lahat po pala, Ma'am, ng may kaugnayan sa isang Yes, tao. From birth to death po, kayo yeah. po yung nag-aasikaso nito. Ayan, so pangalawa po, bakit po mahalaga ang pagpaparehistro ng pagkapanganak at pagkamatay at pagsasaligal ng kasal sa pagkatao ng isang Pilipino? Okay, alinsunod po sa batas,
ang mga rehistradong dokumento ng kapanganakan, ng kasal at ng kamatayan ay nagpapatunay at nagpapatutuo sa mga naganap ng mga pangyayari, yung kapanganakan, kasal, or kamatayan. Kasi pag wala pong document, paano mo masasabing ikaw ay pinanganak, ganun, di ba? Ang kapanganakan po, makikita mo doon yung pangalan ng kung sino yung may-ari ng dokumento, yung petsa at lugar ng kanyang kapanganakan, relihiyon, nationality, at pangalan po ng kanyang mga magulang. Sa kasal naman po, nagpapatunay na ang isang tao ay kasal, nandoon po yung pangalan ng kanyang asawa, at nagtatatag ay pagbabago po ng civil status ng isang tao, di ba? From single to married. So, kasi paano masasabing married ka kung wala kang patunay na isang dokumento, yung marriage contract po. At ang rehistradong kamatayan po ay nagpapatunay ng kamatayan ng isang tao. Ano po yan? Ayan. So, napakahalaga po pala ng iyong... Opo, napakahalaga po ng mga dokumentong ito. Yes po, bilang isang Pilipino. At ito po yung nagpapatunay na tayo rin po ay isang tao at Oh, Pilipino. At tayo Ayan. ay legal. Legal Ay, na nag-i-exist sa yes. mundo. Kasi pag wala pa tayong dokumento, ibig sabihin, illegal yung ating existence. Kaya nga po. Ganun po. Ayan. So, ano-ano po ang mga serbisyong hatid ng MCRO para sa mga mamamayan ng Brooks Point? Ang mga serbisyo pong pinagkakaloob ng aming tanggapan ay yung pagre-rehistro po ng kapanganakan or live birth, kamatayan, death, marriage, at iba pa pong mga pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. Ano-ano pa po yung iba? Yung halimbawang dumaan po siya nung pinanganak siya is illegitimate siya, then kinasal yung kanyang magulang, pwede po siyang ma-legitimize. Mga ganong proseso. Lahat yun ay dumadaan sa aming tanggapan. Yan, pagpoproseso po ng mga petisyon, halimbawang may mali po sa mga dokumento na rehistro, pwede po naming i-process. Pero yung mga typographical error lang po, limited po kami doon. Authorized po kami ng batas na i-process po yung petition for correction. Then, nagsasagawa po kami ng mga mobile registration sa ating mga barangays. Kasi ang isang layunin po nito ay para mailapit po namin yung aming serbisyo sa mga barangay folks, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na katutubo or Muslim. Kasi isa po sa kadahilanan kung bakit hindi sila nakakaparehistro ay dahil napakalayo po ng tanggapan ng local civil registrar sa mga barangays. Magkano po yung pamasahe, di ba? Isang barrier po rin yun, yung economic barrier. Wala po silang pampamasahe. Kaya, isa pong programa namin is nagtatag po kami ng mga barangay registration extension service desk na kung saan monthly po ay nasa mga barangays po yung aming mga staff para mag-conduct po ng pagre-rehistro. Okay, nagsasagawa rin po kami ng mass wedding. Okay, yes. Yung libreng mass wedding, ano pa yung mga libre? Yung Senomar. Kasi pag magbayad po sila, magkano rin yun? Parang naabot siya ng 210 kasi bawat isa, di 420. Libre po yun ng munisipyo. Then kung wala silang birth certificate, kasi inaano po namin pag mass wedding, kinakailangan may birth certificate yung magpapakasal bago sila magpakasal. Ayun po, libre rin po yun. Yung pagre-request ng negative certification sa PSA, libre po ng local government unit. Opo. Meron pong programa yung ating local government, yung rehistro mo sagot ng gobyerno, na yung ating pong mga indigent clients ay pwede pong maka-avail nun. Ibig sabihin, ma'am, kapag wala pang birth certificate yung ikakasal, inaasikaso nyo rin Opo, po yun. kinakailang magkaroon muna sila ng birth certificate. Opo, para kompleto na. Pati yung kanilang mga anak. Ay, galing po. Kasi may mga mag-asawa dyan na matagal na nagsasama. Mas nauna pang nagkaroon ng birth certificate ang mga anak kaysa yung mag-asawa. Kasi noon, akala nila, mga anak lang ang dapat i-rehistro. Kinakailangan po lahat tayo ay may birth certificate. Ikaw po, meron na ba? Yes, ma'am. Sure. Marriage contract. Ay, wala. Okay ba? Ayan, ma'am. So, nabanggit nyo na po yung mobile registration, di ba po? Ayan. So, ayan, nagsimula na po ito siya, ma'am, no? Nung nakaraang linggo.
Hindi, regular program po namin ang mobile registration. Opo. Pero ngayong taon, ma'am, nag-start na po siya nung nakaraang linggo. Yes, nag-start na po. Kasi may mga barangay registration extension service desk nga po tayo, mini-maintain po natin ang operation nun. Yun po yung nagiging registration center natin sa mga barangays. Para yung tao doon na mismo. Pero kahit na may mga ganun tayo sa barangays, hirap pa rin po sila. Kasi halimbawa nasa sitio sila, magkano yung pamasay from sitio to barangay hall. Kaya kung medyo marami pong clients sa area, pinupuntahan namin yan. Inaala namin mobile. Kung minsan nagna-house to house na kami kasi para mas lalo naming ipaunawa sa kanila yung kahalagahan po ng mga dokumento, mga civil registry documents. So, Yun po. napakagandang programa ito, ma'am, no? Opo, Na kasi talagang- ano po kasi kung minsan maaawa ka. May mga cases po hindi makalabas ng hospital kasi walang birth certificate, walang marriage certificate. Kaya talagang pinagtsatsagaan po namin pilitin sila na mairehistro yung kanilang mga certificate of marriage or certificate of live birth po. Ayan. So, Okay po. ano po yung, hanggang kailan po ito magpapatuloy, ma'am, yung mobile civil registration niyo? Ano po yan? Tuloy-tuloy na ano po yan. Regular program po yan ng aming tanggapan. Monthly po. Monthly. Hindi yung po sabing civil registration month celebration lang, gandun lang. Ano po yan? Year-round po na activity namin ang mobile registration. So, ma'am, ano po ba yung mga barangay na target nyo pang sadyain sa programang ito? Ano po, lahat po ng barangays. Lahat ng barangays. Inaano namin. Binivisit po namin yan monthly. Talagang Ikot po kayo. Opo. Ayan. Bilang isang head po ng civil register, ano po ang mga karaniwan na mga pagsubok na inyong nararanasan at paano nyo po ito napagtatagumpayan? Yun po yung mga challenge sa amin. Isa po kasing napakabigat po sa aming yung halimbawa, yung aming client hindi makapag-comply ng mga requirements. Nalulungkot po kami yun. Kasi lalong-lalo na po ngayong time na ang delayed registration is napakarami na pong requirements. Dahil nga po yung sa nangyari, di ba? Alam niyo rin yung mga naging issue, medyo dumami po yung requirements. Pag delayed registration po, isa po sa nadagdag na requirement is yung mga documents na magpapatunay kung sino talaga yung magulang mo. Kaya kailangan may birth certificate din yung magulang. Kaya dapat lahat nakarehistro. Yung nanay, yung lolo. Kasi noong mga panahon, medyo hindi yung pagre-rehistro, di ba? Kaya ating mga lola, mga lolo, walang mga birth certificate. Meron nga kaming case kanina. Parang naging teacher, walang birth certificate. Sabi ko, Ma'am, wala kayong birth certificate? Kasi nga noong panahon, di ba, hindi masyadong nire-require yung mga dokumento na yan. Ngayong panahon na lang. Kasi masyado nang complicated yung ating di ba? Marami ng problema. Kaya, Ayan, okay po. So, sa palagay niyo po, ano po yung pinakamasayang part or yung pinakamagandang part ng inyong trabaho, ma'am? Yun, masaya po kami kung nakikita namin na ang aming mga naging client is hindi po nahihirapang maka-avail ng mga serbisyo po ng ating gobyerno. Kasi di ba pagka po sila ng serbisyo ng ating government, hahanapan po sila ng mga document. Pagka na-rehistrado po, medyo masaya po kami kasi madali nilang ma-avail yung mga services na nire-request nila sa ating government. Kasi nga po yung, kumbaga yung birth certificate, yung pinaka-basic na requirement po, na hinihingi sa mga, magkuha ng mga tulong pinansyal po, sa DSWD. Kailangan ng birth certificate. Di ba, gusto mag-asawa, hahanapin namin ng birth certificate. Kaya kinakailangan, i-ready mo yung birth certificate mo. At siguraduhin din po nila na kahit registrado na po yan, may mga time po na may mga mali. Kaya habang hindi pa kailangan yung document, i-check po nila, baka may mga pagkakamali para maipakorek na kaagad, hanggat hindi pa kailangan. Yung mga typographical error ba yun, ma'am? Halimbawa, ipapaayos sa inyo, may bayad po ba yun? Meron po siyang bayad. Sa correction of clerical error is 1,000 po yun.
Yung change of first name naman, halimbawa ang ginamit mo nung nag-aaral ka is Veronica. Tapos ang nakarehistro sa birth certificate mo ay Corazon. Oo. Basta yung ginamit mo nung bata ka pa is Veronica, pwede mo siyang magpa-change of first name. Pwede yan. Ang bayad doon is 3,000, yung filing fee. Then meron po siyang, may ibang requirement siya, yung NBI clearance. Ipapapublish mo siya sa newspaper. Gano'n. Pero may mga chances pa rin po ba ngayon gano'n? Marami pong katulad halimbawa yung Maria Corazon, di ba, kuminsan ina-abbreviate yung Maria, ginagawang yun. Pwede po siyang change of first name. Meron din po tayo yung correction ng month, tsaka day of birth. Pwede po dyan sa local civil registry office. Then yung sex. Kasi kuminsan, pinanganak, babae yung bata, nakalagay sa birth certificate, ay male. Ganun. Basta hindi lang siya nag-undergo ng sex change. Pagka sex pa yung pinapalitan, meron po yung ng doctor, certification na hindi siya nag-undergo ng sex change. Opo. Yan. Ayan. So tayo po ay lahat ay natututo, ma'am, no? Opo. Ganitong bagay. Marami pong batas kasi na ini-implement namin tungkol sa civil registration. Yes. Opo. So nalalapit na po ang kasalang bayan, ma'am. Nagaganapin po sa araw ng mga puso ngayong Pebrero. Ano-ano po ba ang dapat gawin ng ating mga kababayang nais ikasal sa araw na ito? Yun po mga gusto magpasakop sa kasalang bayan na tentatively po in-schedule namin ng araw ng mga puso, February 14. Sana po, habang maaga, makipag-ugnayan na po sa aming tanggapan para maasikaso po yung mga dapat asikasuhin. Kasi meron po tayong, okay lang po yung nagsasama ng 5 years and above at wala pong impediment, pwede ng affidavit of cohabitation lang yan. Pero yung mga below 5 na nagsama, kinakailang mag-apply pa rin po sila ng application, mag-a-apply sila ng marriage license. Ganun. At para mabigyan rin po kami ng time, kasi magre-request po tayo ng Certificate of No Record of Marriage, nag-set po kami ng deadline ng hanggang January 30 para makapalista po sila. Inaano po namin na magpakasal po yung mga nagsasama na po, magpakasal na sila ng yung samantalahin nila yung pagkakataon po na may libreng kasalang bayan. Opo. Meron po yung libreng cake at may libreng merienda. Programa po yan ng ating local government ng Brooks Point. Opo. So usually, ma'am, ilan yung mga kinakasal na couples po dito? Ang pinakamarami natin is nasa 48. 48 couples siya sa mass wedding. Nangyari yan doon sa Barangay Sarasa nung nakaraang November. Oo. Barangay Sarasa. 48 couples yan. Kasama yung ating mga kapatid na katutubo. Kasi talagang inaano namin sila na magpakasal, magpagawa ng document. Kasi ang kasal ng katutubo at Muslim, usually ay walang mga dokumento. Kaya yun po yung isang aming mga activity na gawan po ng Certificate of Marriage sa ating Ayun, ma'am, kung usapang kasal, kailan po ba yung buwan na marami po tayong nare-register na kasal? Nung year 2024 is July. Kasi hindi pare-pareho yearly, di ba? Meron July po ng 2024. Last year. So, yan. Ikaw, kailan mo balak mo pakasal? Wala pang boyfriend? Sige, hahanapan ka namin. Ayan, ma'am. Okay. So, nagpapasalamat po kami sa tapat nyo pong serbisyo sa ating bayan, ma'am. So, at kinikilala po natin ng tapat ninyong paglilingkod sa ating mga kababayan dito sa Brooks Point. And maaari nyo po bang ibahagi sa bayan, sa ating mga tagapakinig, kung ano-ano na po yung mga awards na natanggap nyo po ng inyong opisina? For 2023 po, ang ating Municipality of Brooks Point ay pumasok po sa extra large category. Kasi yung cities and municipalities po sa buong Pilipinas ay kinaklasify po yan into 6 categories. Yes po. Meron po tayong extra small, medium, large, extra large, tsaka super large. Pag extra small po,
yung base po sa number of documents na nare-receive ng aming office. Ang extra small po is below 500, yung small 500 to 999, medium is 1,000 to 1,999, large 2,000 to 3,999, extra large 4,000 to 9,999, then super extra is 10,000 and over. For year 2023 po, pumasok po tayo sa extra large category kasi nakapag-rehistro po tayo ng 4,000, more than 4,000 vital documents. Kasama ng birth, death, tsaka mga marriage certificates. 4,000 plus. Ano po. Kaya pumasok po tayo sa extra large category. For year 2023 po, ang natanggap po ang Municipality of Brooks Point sa national level po is 4th place po tayo as Outstanding Municipal Civil Registry Office. Then sa provincial, Mimaropa level, regional level, tayo po yung most outstanding Local Civil Registry Office sa Mimaropa. Then, sa province naman, tayo rin po yung most outstanding Local Civil Registry Office sa Palawan. Opo. kaya grabe rin po yung yung effort kasi although hindi po namin inaano na magka-award, basta ang ano namin is makatulong po kami sa ating mga mamamayan na makaano po ng kanilang mga legal documents. Kasi yung award, ano lang po yan, na ibig sabihin, ina-appreciate nila yung effort natin. Kaya pasalamat po tayo. Talagang itong mga awards na ito, ma'am, nagpapatunay na gumagawa po ng todo yung civil register po natin. Hindi lang po ang local civil registry. Siyempre, hindi po kami makakagalaw kung wala pong suporta yung ating LGU sa pamumuno po ng ating mahal na mayor, ng ating mahal na vice mayor, at siyempre yung ating mga sangguniang bayan members, at yung ating po mga partners sa civil registration. Sino-sino po ba itong ating mga partners? Yung po yung mga hospitals, yung ating mga simbahan, kasi sila po yung nagsasubmit sa amin ng mga documents. Kasi ang inaano po namin, dapat quality. Wala pong mali, walang erasure. Kasi isa po yan sa criteria na tinitingnan po sa awarding. Quality po ng ating mga documents. Kasi pagka may bura, may mali, medyo hindi na po kapanipaniwala yung isang document, di ba? Kaya talaga iniiwasan natin. Kaya pasalamat po kami sa aming mga partners na talagang tumutugon po sila sa aming mga sana po walang mali. Yes. Opo. Kasi pagka nagkamali po ang isang document, kawawa po yung ating client, di ba? Yung magiging problema niya balang araw. Kasi may proseso po yung correction. Yes. Pwede kung papasok po siya sa administrative process, pwede sa local civil registry. Ang mahirap po kasi medyo madugo-dugo kung sa korte siya pupunta para ipakorek yung kanyang document. Opo. Kaya inaano po namin na ingat. Yes. Laging mag-iingat sa pagbibigay ng information, mag-iingat sa pag-prepare ng mga documents. Opo. Yes, ma'am. Opo. So kami po ay ina-appreciate din po namin, ma'am, yung effort nyo po. Kumbaga, ito po yung parang foundation siya ng isang pagkatao ng, Yes, opo. ng tao. Ayan. So, ma'am, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Ay, matatapos na agad? Yes, ma'am. Napaka-ikli po Gusto ng rin ating po mga namin oras. sanang yung aming mga yes. activities. Kasi February is sineselebrate po natin yung Civil Registration yes. Month. May mga activities po tayo. Bali, may mga quiz time po tayo. Bantayan po na ating mga estudyante. Yes. Yung sa mga estudyante ba ito? Yung Ayan po. sa grade 12. Apo. Yung mayroon tayong quiz time, online quiz, tungkol po sa civil registration. Then, meron po tayong trivia time, online game, mga unscramble word tungkol po sa civil registration. Then, meron po kaming infographics contest para po sa ating senior and college students. Open po ito. Infographics contest po. Ang mga po is pwede po silang kumuha ng data sa aming tanggapan para gumawa sila ng mga kanilang presentation
through infographics. Then may mga ano po kami, may mass wedding rin kami, tentatively nga sa February 14. Then magkakaroon rin po kami ng mobile registration, then yung SECPA distribution, kasi meron po tayo dito mga beneficiaries ng Birth Registration Assistance Program ng PSA. Then pagka narehistro po kasi yon, PSA copy na agad ang ini-issue. Ang mga target ano po natin doon is mga katutubo, yung mga indigent. Magkakaroon po tayo ng distribution, tentatively rin po sa Imulnod, kasi yan po yung medyo maraming beneficiaries sa February 18 po. Yun po yung aming mga, then mobile registration. Opo, yung mga estudyante, kahit po namin na sumali po sa quiz, sa trivia, and infographics contest. Opo, may mga pa-premyo po yan. Ano? Para masaya po yung celebration ng ating Civil Registry Month. Ganun po. Ayan, so punong-puno po ng mga nakakapanabik na activities ang February, ma'am, no? Opo. Bukod sa Kasalang Bayan sa February 14. Opo. Ayan, ma'am, nasa dulo na tayo ng ating programa. May mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga kababayan? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Okay, inaano lang po namin na magparehistro para po hindi mahirapan, na ma-access po yung mga services ng ating government, ng ating mga private companies, di ba, kailangan mga birth certificate. At kung nakarehistro man, i-check po lagi yung mga documents para kung may mga problema, naayos na po agad. Yes po. Hindi, wag na pong hintayin na kung kailangan, saka ayusin. Kung kailangan, pagka hindi napagbigyan sa aming opisina, inaaway po kami. So, sorry lang po kung medyo mahigpit po kami kuminsan. Kasi talagang gusto namin is yung tama, yung tamang information at tamang mga dokumento ang ano. Okay po. Ayan. So, ma'am, yung mga activities po ba natin ay nakapost po yan sa inyong Nakaano po official page po? sa FB page ng Yes po. Local Civil Registry Office. Ayan. So, abangan lang po. Ayan. So, ang Municipal Civil Registrar Office po ay may official Facebook Yeah. page po, no? Na kung saan po ay doon nila pinopost yung kanilang mga activities. Ayan, ma'am. Thank you po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Ayan, thank you po ulit sa pagpapaunlak, ma'am, sa aming programa despite of your busy schedule. Yes. Ayan, minsan po. Always ano po kami, ready. Ayan, yes, ma'am. At sana, ma'am, hindi po ito ang huli nating pagkikita dito sa aming programa. Okay po. Ayan, so... Inform niyo lang po kami. Ayan, Para, so always ready naman daw si ma'am. Apa. Ayan, saludo po kami, ma'am, sa serbisyo nyo po sa amin dahil hindi kami makikilala kung hindi dahil sa Municipal Civil Registrar. Ayan, so nagpapasalamat po kami, ma'am, at ayun po, doon po natatapos. Ayan, God bless, ma'am. Okay. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan po, sa lahat po ng mga magaganda, mga confident na mga kababaihan dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, tinatawagan na po kayo dahil the search is on for Mutya ng Brooks Point 2025. Ayan, if you meet the qualifications and you are ready to shine, this is your chance to grace the spotlight and represent our municipality with pride. Ayan, open na po ang final screening. Nagaganapin po sa February 8, 2025 sa ating new Municipal Hall Building Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ayan, so magsisimula po ng 1:00 ng hapon hanggang 4 p.m. Ayan, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, baka kayo na po ang susunod na mutya ng Brooks Point 2025. Ayan, dahil tag-ulan naman po at dito sa Pilipinas ay diniklara na ng Pag-asa bilang La Nina hanggang Marso.
Ayan, uso na naman po ang mga sakit dulot ng pagbaha. Ayan, isa na dito ang leptospirosis. Alamin po natin kung ano ang leptospirosis. Ito ay sakit na nakukuha mula sa Leptospira, bacteria, na galing sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Kadalasang umahalo ito sa tubig baha at putik at pumapasok sa mga sugat o bitak sa balat, mata, ilong, at bibig ng tao kapag lumulusong sa baha nang walang proteksyon. So, paano po ba naiiwasan o ano ang mga paraan upang maiwasan ng leptospirosis? Una, ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Pangalawa, kung hindi maiiwasan ng paglusong sa baha, magsuot ng bota, lalo kung mayroong sugat. Pangatlo, panatilihin ang kalinisan sa bahay, alisin ang mga maaring pamumugaran ng peste. Pang-apat, iwasang lumusong, maglaro o lumangoy sa tubig baha. Panglima, hugasan ng malinis na tubig at sabon ang kamay at paa matapos lumusong sa baha. Panghuli, upang maiwasan ng peste sa tahanan, gumamit ng mga rat trap o lason sa daga. Ayon, ano nga ba ang sintomas ng leptospirosis? Ayan, dito po ang lagnat, pamamantal, panginginig, pagtatae, sakit ng ulo, pamumula ng mga mata, at pananakit ng lalamunan. Kung hindi po kaagad na maagapan, maaring magdulot ng pinsala sa atay, hirap sa paghinga o magsanhi ng kamatayan. Ayan, kung nakita nyo po na ang inyong mga kamag-anak ay malilapit sa inyo, na nakita nyo po ang mga sintomas nito, maaari nyo po silang dalhin kaagad sa pinakamalapit na pagamutan upang sila ay mabigyan ng tamang gamot upang hindi na ito humantong pa sa anumang mga komplikasyon. Ayan, pabatid po sa mga real property taxpayers sa Palawan, ipinapabatid ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang mga pamahalaang lokal ng bawat munisipyo sa mga real property taxpayers sa lalawigan na kung mayroon kayong buwis na hindi pa nababayaran sa taong 2023 at sa mga nakalipas pang taon, maaari niyong samantalahin ang amnestiya sa pagbabayad nito alinsunod sa Section 30 ng RA 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act at PO number 3531 o Property Tax Ordinance of 2024. Sa ilalim ng nasabing batas at ordinansa, maaring bayaran ng buo o hulugan ang buwis nang walang karagdagang multa o interes sa loob ng 2 taon. Layunin nitong matulungan ang mga nagmamay-ari, mga ari-ariang hindi natitinag na mapagaan ang pagbabayad ng buwis. Gayon din upang mapabuti ang koleksyon ng buwis at kakayahang pinansyal ng lalawigan. Congratulations, Municipality of Brooks Point, for being awarded as Beyond Complaint 24th Gawad, Kalasag. For being awarded as Beyond Compliant for 24th Gawad, Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Reduction and Management and Humanitarian Assistance, CY 2024. Ayan, saludo po kami sa inyong masigasig at masisipag na effort para po mapanatiling ligtas ang bayan ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Ayan, sa ngalan po ng bumubuo ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan, ang inyong host na naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang magandang umaga, beautiful Brooks Point. Bayang mahal naming sinilangan, iyong pag-ibig dumaloy sa sapsaban.
Sa iyo kumindayog ang kabuhayan, ano't mo'y maruyong sa kapatagan. Bayang mahal na iniiliw, ikaw ang nasa isip at haliw. Sa piling mo lagi nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. San man dalhin ang pagsinguyaw, perlas ka ng sa amin. Hindi ka iiwan, ika'y aalagaan. Beautiful Brooks Point, aming tahanan. Tuloy po kayo sa bayan namin, pakinggan ang tibok ng aming damdamin. Sa saliw ng agong at babandil, beautiful Brooks Point, inyong mahalin. Bayang mahal na giliw, ikaw ang nasa isip at haliw. Sa piling mo kami nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. Iyong damhin ang aming pag-ibig. Ang aming pag-ibig. Ang aming Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.